Hindi nag-aksaya ng oras si Ming at sinabi kay Yun Feng na bukas na ang pagpasok nila sa Creation Grounds kaya kailangan nilang bumalik sa Legendary Academy. Sa sandaling yun ay lumitaw ang Human Emperor na si Shang Wuliang at sinabing ihahatid niya sila. Dahil sa tulong ng Human Emperor ay mabilis silang nakabalik sa Legendary Academy. Si Tang Yuexian ay matiyag ang naghintay at nang makita niyang bumalik ang dalawa ay sinabi niyang puno sila ng lakas at tiyak na handa na sila. Nagtanong si Ming sa kanyang master kung hindi ba't may isa pang pagsubok at kung sino ang nagtakda nito at paano ito malalampasan. Ipinaliwanag ni Tang Yuexian na ang tanging daan patungo sa Creation Grounds ay tinatawag ng iba't ibang lahi bilang Death Road at ang daang ito ay patuloy na nagbabago sa bawat sandali kaya hindi niya alam kung ano ang kanilang mararanasan. Ngunit batay sa hindi mabilang na karanasan ng mga nauna ay ang mga may napakataas o napakababang kakayahan ay parehong namamatay sa daan at ang mga may hindi sapat na talento at karunungan ay namamatay din at syempre pa ay ang mga may masamang kapalaran ay namamatay pa rin. Nagulat si Ming at nagtanong kung nangangahulugan itong lahat ng hindi pumasa sa pagsubok ay namatay. Sumagot si Tang Yuexian na hindi naman lahat, dahil ang ilang maswerte ay nakakatakas sa pamamagitan ng Transmission Talisman bago dumating ang panganib at pagkasabi nito ay binigyan niya ang dalawa ng tig-iisang Transmission Talisman na hindi ordinaryo at may napakataas na halaga na hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Nagtanong si Yun Feng kung ang Death Road ay nagbubukas lamang sa tiyak na panahon at tumango si Tang Yuexian at sinabing ang oras ng pagbubukas nito ay hindi nakatakda at ang tagal ng pananatili nitong bukas ay hindi rin nakatakda. Kaya kailangan nilang magmadali. Nagtanong si Ming kung pagkapasok nila sa Creation Grounds at pagkakuha ng Creation Treasure ay paano sila babalik at kung kailangan pa ba nilang dumaan muli sa Creation Grounds. Sumagot si Tang Yuexian na hindi na nila kailangan dahil maaari silang direktang bumalik sa pamamagitan ng Transmission Talisman at ang tanging pakinabang sa Creation Grounds ay ang kakayahang gumamit ng Transmission Talisman. Pagdating doon ay hindi lamang nila haharapin ang mapanganib na kapaligiran kundi pati na rin ang mga nakatatakot na kalaban at lahat ng foreign race at tao na makakapasok sa Creation Grounds ay kanilang mga kalaban kaya hindi sila dapat magpakampante. Buong lakas na tumango sina Ming at Yun Feng bilang pagsang-ayon. Ang pinakamahalaga ay sinabi ni Tang Yuexian na dapat nilang protektahan ang mapa at binigyan niya sina Ming at Yun Feng ng tig-iisang mapa at kung makakapasok sila ng maayos sa Creation Grounds ay kailangan nilang sundan ang gabay nito upang mabilis na mahanap ang Creation Treasure. Hindi napigilan ni Yun Feng na magtanong kung paano kung makatagpo sila ng ibang Creation Treasure sa daan at umiling si Tang Yuexian at sinabing napakababa ng posibilidad na yun at hindi na nila ito dapat isipin pa. Nagtanong si Ming kung ano ang panganib sa Creation Grounds at ipinaliwanag ni Tang Yuexian na ang lugar na yun ay hindi lamang nagbubunga ng Creation Artifact kundi pati na rin ang mga innate Sacred Spirit at ang malalakas na Sacred Spirit ay may kakayahang katulad ng Main God at kahit ang mas mahihina ay kayang madaling pumatay ng nasa ikasyam na antas ng Longevity Realm at lalo na ang mga mahihinang tulad nila. Kaya kapag nakatagpo sila ng innate Sacred Spirit ay dapat agad nilang gamitin ang Transmission Talisman upang makatakas. Ngunit parehong nakita ni Ming at Yun Feng sa ekspresyon ni Tang Yuexian na kapag nakatagpo sila ng Sacred Spirit ay malamang na wala na silang pagkakataong tumakas at nagkatinginan sila at malungkot na ngumiti. Sa huli ay sinabi ni Tang Yuexian na kung may ibang puwersa na pumasok sa Creation Grounds at naghahanap din ng Primordial Chaos Firmament Cover ay dapat nilang patayin ang mga ito at sumagot ang dalawa bilang pagsunod. Mabilis na lumipas ang oras at kinabukasan ay personal na inihatid ni Tang Yuexian sina Ming at Yun Feng sa Death Road. Sa isang iglap ay lumitaw sila sa isang walang hanggang daan na ang paligid ay walang katapusang kawalan at tanging ang lupa lamang ang maliwanag na gawa sa parang kristal. Ang daan ay napakalawak na may lawak na hindi bababa sa ilang daang milya at may kalat-kalat na mga cultivator sa paligid na karamihan ay foreign race at ang iba ay tao at ang una ay mas marami. Ang mga cultivator ay magkakalayo sa isa't isa at bukod sa kanilang dalawa ay wala na silang nakitang ibang magkasamang pumasok. Sinabi ni Ming na kailangan nilang magmadali at tumango si Yun Feng at ang magkapatid ay tumakbo ng ubod ng bilis. Ngunit wala pa silang 100 milya ay nakita nila ang isang grupo ng foreign race na nakatayo bawat ilang hakbang at nakaharang sa unahan at ang mga foreign race lamang ang pinapayagan nilang dumaan at ang lahat ng tao ay pinipigilan. Ang mas nakakadismaya pa ay ang bilang ng mga taong naharang ay halos pareho na ng bilang ng mga humaharang, ngunit wala pa ring sinuman ang naglakas loob na lumaban.
Hindi naawa si Ming sa mga taong ito dahil sila ay magkakumpetensya at maaaring maging mortal na magkalaban anumang oras at ang pagkaawa sa kanila ay maaaring pagkaawa sa kanyang magiging kalaban. Nang malapit na sila ay sinabi ni Ming na siya ang mauuna at si Yunfeng ang magbabantay sa kanyang likuran at tumango si Yunfeng at sinabing huwag itong mag-alala. Sa ganitong pagkakataon ay hindi naglakas loob si Ming na maging kampante at hinawakan niya ang kanyang trident at walang sabi-sabing sumugod. Sa creation grounds ay hindi maaaring lumipad at maaari lamang maglakad, ngunit sa kabila nito ay ubod pa rin siya ng bilis at may dalang malakas na hangin. Agad na napansin si Ming ng ilang foreign race sa kanyang harapan at sumigaw sila at nagtipon patungo sa kanya. Ngunit bago pa sila makalapit ay ilang daliring liwanag ang pumutok ng ubod ng bilis na hindi maiwasan at ito mismo ang finishing skill ni Ming na God-slaying finger. Pagdikit ng daliring liwanag sa foreign race ay malakas itong sumabog at pinalipad sila at bagaman hindi sapat upang patayin sila ay malubha ang kanilang mga sugat. Kasabay nito ay may dalawang foreign race na nakaiwas at may dalang kakaibang sandata at direktang humarang. Malamig na suminghal si Ming at inihampas ang kanyang trident at ang divine light ay nagsalubong at sabay niyang ginamit ang dalawang finishing skill, ang Grade 5 Element Suppression Seal at ang Earth-Splitting God-Slaying Finger. Ang unang foreign race ay tinamaan sa dibdib at mabilis na lumipad paatras at ang pangalawang foreign race ay pinigilan ng Grade 5 Element Suppression Seal at hindi nakalaban at si Yunfeng na sumunod ay pinatay ito sa isang hampas ng palad sa ulo at agad itong namatay. Nang mapatay ng dalawa ang ilang foreign race ay madali silang nakalampas at ang mga tao sa likuran ay tuwang-tuwang tumakbo upang samantalahin ang pagkakataon. Ngunit agad na pinalitan ng ibang foreign race ang puwang at kasabay nito ay maraming foreign race ang humabol kina Ming at Yunfeng. Ang dalawa ay tumakas sa unahan at isang grupo ng foreign race ang humahabol sa kanila at hindi pa sila nakakatakbo ng malayo ay biglang lumitaw ang isang nakatatakot na presyon sa paligid at mahigit kalahati ng mga humahabol na foreign race ay biglang sumabog at namatay. Naramdaman din ito ni Ming at Yunfeng at ang nakatatakot na presyon ay biglang pumasok sa kanilang katawan at kakaibang lumaki at kung hindi sapat ang tibay ng kanilang katawan ay malamang na sumabog din sila. Ang paligid ay puno ng sumabog na laman at dugo at kinilabutan si Ming at sinabing ito ay malamang na ang unang bugso ng pagsubok at may kasunod pa. Talagang ayaw na nilang magtagal pa sa ganitong masamang lugar at lalo pa nilang binilisan ang kanilang pagtakbo. Sa pagkakataong ito ay wala nang ganang pansinin sila ng mga foreign race sa daan dahil ang lahat ay naghahanda para sa darating na kamatayan anumang oras. At gaya ng inaasahan ay wala pang kalahating oras ay biglang lumitaw sa kristal na daan ang mga parisukat na itim at puti na nagbabago at kasabay nito ay lumitaw ang isang kakaibang puwersa at ang bawat cultivator ay maaari lamang tumuntong sa katabing parisukat at hindi maaaring tumalon. Ginamit ni Ming ang Chaos Calculation Method at sinabi kay Yunfeng na ang daan ay tila naging isang mekanismo at pagkasabi nito ay humakbang siya sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan at sa ganitong paraan ay sinubukan nilang maglakad at habang tumatagal ay lalo siyang bumibilis sa paghakbang. Ngunit habang humahakbang siya ay parami ng parami ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabi niyang sa mga naunang hakbang ay mahigit 30% ang posibilidad na mamatay sila at mabuti na lamang at walang nangyaring masama. Gayon din si Yunfeng na hindi mapalagay at pareho nilang alam na ang pagsubok na ito ay nangangailangan ng parehong swerte at karunungan at kung hindi nila makita ang pattern ng pagbabago ng mga parisukat ay tiyak na mamamatay sila at kahit na makita nila ang pattern ay kailangan pa rin ng swerte at kung masama ang kanilang swerte ay maaaring mamatay sila sa unang 3 hakbang habang sinusubukan ang pattern. Pagkaraan ng 10 hakbang ay lubos nang naunawaan ni Ming ang pattern at naging mas madali ang kanyang paghakbang. Sa kabilang panig ay maraming foreign race na sa unang hakbang pa lamang ay nilamon na ng itim na liwanag na lumabas mula sa parisukat sa kanilang paanan at nawala ng walang bakas at hindi alam kung nadurog sila o ipinadala sa walang hanggang kawalan, ngunit tiyak na hindi na sila buhay. Naglakad sila sa daan ng mga parisukat ng ilang daang milya bago ito unti-unting nawala, ngunit isang mas mapanganib na sitwasyon ang nangyari. Ang daan ay biglang nagsimulang gumulong paatras at lalong bumibilis at kasabay nito ay ang espasyo at oras ay naging malapot at ang pakiramdam ay parang isang ordinaryong tao na lumalangoy sa malapot na tubig. Buong lakas na tumakbo si Ming ngunit ang kanyang bilis ay unti-unting bumagal at sa wakas ay hindi na niya kayang sabayan ang bilis ng pag-urong ng daan at nagsimula na siyang umatras.
Nang lumingon siya ay nakita niyang ang dulo ng daan sa likuran ay walang hanggang kawalan at ang lahat ng foreign race na hindi nakayanan at natangay ng daan ay naipadala sa walang hanggang kawalan at hindi man lamang nakagawa ng ingay. Ang kalagayan ni Yunfeng ay mas masahol pa at ang kanyang pag-urong ay lalong bumibilis. Malakas na sinabi ni Ming na kailangan niyang magmadali at biglang nagliwanag ang katawan ni Yunfeng at tila may bilyong banal na Buddha na dumaan sa liwanag at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng ilang ulit at hinayla niya si Ming patakbo. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis silang dalawa at sa wakas ay nagsimula na silang umabante sa halip na umatras. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang manghina si Yunfeng, dahil ang lihim na pamamaraang kanyang ginamit ay labis na kumokonsumo ng kanyang lakas. Sinabi ni Ming na siya naman ang papalit at hinawakan niya si Yunfeng at ginamit ang Eternal Power at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng 10 ulit. Ang Eternal Power na ito ay kayang baliwalain ang kapangyarihan ng mga batas at ang pakiramdam ng pagiging malapot ay biglang humina. Naramdaman ni Yunfeng na mas mabilis si Ming kaysa sa kanya at magaan niyang sinabing kung alam lamang niya ay hinayaan na niya si Ming na humila sa kanya dahil muntik na siyang mamatay sa pagod. Ngumisi si Ming at sinabing hindi niya alam kung gaano siya katagal at inutusan niya itong mabilis na magpahinga at pagkatapos ay siya naman ang papalit. Agad na lumunok si Yunfeng ng ilang gamot at sinimulang buong lakas na ibalik ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad ay makalipas ang 15 minuto ay nawala ang pakiramdam ng pagiging malapot at ang daan ay hindi na umuurong. Ngunit biglang bumagsak ang napakalamig na nyebe mula sa langit at ang lamig nito ay tila kayang patigasin maging ang kaluluwa ng tao. Isang piraso ng nyebe ang bumagsak sa balikat ni Ming at agad itong naging malamig na daloy na pumasok sa kanyang katawan at ang kalahati ng kanyang katawan ay halos maparalisa at hindi makagalaw. Labis siyang nagulat at sinabing mag-ingat si Yunfeng at huwag hawakan ang nyebe, ngunit huli na dahil may isang piraso ng nyebe na bumagsak sa ulo ni Yunfeng at agad itong natakpan ng puting yelo at maging ang kanyang mga pilikmata ay nagyelo at pagkatapos ay sunod-sunod na bumagsak ang mas maraming nyebe sa kanyang katawan at dahil nanigas na ang kanyang katawan ay hindi na siya makaiwas at tanging tinitiis na lamang ito. Noong una ay sinubukan ni Ming na lumaban at umiwas, ngunit mabilis siyang sumuko at sa halip ay ginamit ang Great Eternal Indestructible Art at ang Eternal Power ay pumuno sa kanyang buong katawan at muli siyang nakagalaw. Lumapit siya kay Yunfeng na halos nagyelo na at hinawakan ang kanyang kamay at ipinadala ang isang hibla ng Eternal Power at ang katawan ni Yunfeng ay uminit at pagkaraan ng ilang sandali ay muli itong nakagalaw. Nagtanong si Yunfeng kung anong klaseng lakas iyon, dahil sa ilang 10 sining na kanyang sinanay ay wala ni isa ang makalaban sa ganitong lamig. Ngunit si Ming ay kaya ito at siya ay parehong humanga at natuwa. Sinabi ni Ming na wala ng oras upang ipaliwanag at kailangan na nilang umalis ng mabilis. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad at nakita nila ang maraming foreign race na nagyelo sa tabi ng daan at pagdaan nila ay kinuha ni Ming ang kanilang mga singsing, storage ring at sinturon na pawang mga kagamitang pangimbak at bilang mga pinakamahusay na henyo sa kasalukuyang panahon ay tiyak na napakayayaman nila. Hindi rin nagpahuli si Yunfeng at ginaya niya si Ming at kinuha ang anumang makita niya. Sa ganitong paraan ay ang magkapatid ay patuloy na naglakad at huminto at nalampasan nila ang ilang daang milya at habang patuloy silang naglalakad ay paunti ng paunti ang nakikitang foreign race at sa huli ay halos wala ng foreign race at si Ming at Yunfeng ay may ilang libong kagamitang pangimbak sa kanilang mga katawan. Unti-unting tumigil ang nyebe at ang lupa sa unahan ay naging pulang-pula at habang patuloy silang naglalakad ay lalong uminit ang lupa at sa huli ay naging parang pulang bakal na patuloy na naglalabas ng 5 kulay na apoy. Nagngalit ang mga ngipin ni Ming at inilagay ang Eternal Power sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis na naglakad pasulong. Kahit na may Eternal Power ay napakainit pa rin ang kanyang mga paa at ang kanyang pantalon at sapatos ay mabilis na nasunog at ang apoy na ito ay mas kakaiba kaysa sa naunang nyebe at hindi ito maitaboy ng lakas, kaya si Yunfeng ay tumalo na lamang sa likod ni Ming at siya ang nagdala dito. Bumuntong hininga si Yunfeng at sinabing ang Death Road ay talagang napakapanganib at kung hindi dahil kay Ming ay hindi niya ito malalampasan. Sumagot si Ming na kung hindi ito mapanganib ay sino ang hindi makakapasok at nagtaka siya kung bakit wala silang nakitang tao mula sa Supreme Academy gayong sinasabing tanging ang mga nasa Supreme Academy lamang ang maaaring pumasok sa Creation Grounds. Ipinaliwanag ni Yunfeng na ang mga tao mula sa Supreme Academy ay dumadaan sa ibang daan na tanging sila lamang ang maaaring dumaan. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit hindi nila dinaanan yun gayong sinasabing mayroon ding bilang ng pwesto ang Legendary Academy.
Bumuntong hininga si Yunfeng at sinabing ang pwestong yun ay hindi libre at kailangan nilang gumastos ng napakalaking halaga upang makakuha ng isa, dahil malaki ang gastos ng Supreme Academy at hindi maaaring palabas lamang ang pera. Nagtanong si Ming kung ano ang pagkakaiba ng daang yun sa Death Road at sumagot si Yunfeng na ito ay mas hindi mapanganib kaya tinawag ito ng Supreme Academy na Creation Road at ang tsansang makalampas dito ay mas mataas ng maraming ulit kaysa sa Death Road. Tungkol naman sa Legendary Academy ay hindi niya alam kung bakit hindi nila ginamit ang pwesto sa Creation Road at sa halip ay pumunta sa Death Road, ngunit ang Death Road ay binabantayan ng foreign race at kailangan ding magbayad ng tiyak na halaga upang makapunta rito, ngunit mas mura ito kaysa sa Creation Road at sa pagkakaalam niya ay sa loob ng 30,000 taon ay wala ni isang tao o foreign race ang nakalampas sa Death Road. Nagkunot ang noo ni Ming at nagtanong kung nangangahulugan itong silang magkapatid ay pumunta lamang upang mamatay. Sumagot si Yunfeng na hindi naman ganoon at malaki ang kanilang tsansa at ang kanilang master ay malamang na binasa ang kanilang kapalaran at kung hindi ay bakit niya hahayaang mamatay ang kanyang mga disciple ng walang dahilan at bigla siyang natuwa at sinabing pagkatapos ng pagsubok na ito ay malapit na sila sa dulo. Sa daan ng apoy ay wala na silang nakitang kahit isang foreign race, dahil ang lahat ay namatay na sa pagsubok ng malamig na nyebe at silang dalawa na lamang ang natira. Naglakad sila ng mahigit 1,000 milya bago tuluyang nawala ang daan ng apoy at bumalik sa normal ang daan. Hindi pa sila nakakalakad ng malayo nang makita nila sa unahan ang isang natural na pintuan na humaharang sa daan at sa loob nito ay may puting liwanag na umiikot, ngunit sa harap ng pintuan ay may dalawang halimaw na nakaupo. Ang isa ay may ulo ng baka at katawan ng tao at ang isa ay may ulo ng kabayo at katawan ng tao at may dalang kadena at patalim. Nang makita ni Yunfeng ang dalawang ito ay biglang sumama ang kanyang mukha at sinabing nasa panganib sila, dahil ito ay ang horse-faced god at ox-faced god na mga sinaunang mabangis na hayop na mahilig maglaro at kumain ng buhay ng ibang nilalang. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at huminto sa 100 hakbang ang layo at nagtanong kung gaano sila kalakas. Sumagot si Yunfeng na sila ay may lakas ng main god at imposible silang makalampas at ang dalawang mabangis na hayop na ito ay napakasama at tuso at mahilig silang maglaro sa kanilang biktima at halimbawa ay hihilingin nila sa mga nilalang na maglakad ng dalawahan at pagkatapos ay kakainin ng isa sa kanila at kung tatlo ay kakainin ang dalawa at sa huli ay mag-iiwan sila ng isang buhay ngunit ang natitirang iyon ay kakainin pa rin sa bandang huli. Nagtanong si Ming kung nangangahulugan itong hindi sila nag-iiwan ng buhay at umiling si Yunfeng at sinabing may nabasa siya sa mga sinaunang aklat na may isang napakatalinong tao na nakatakas mula sa horse-faced god at ox-faced god. Ngunit kung anong paraan ang ginamit nito ay hindi niya alam. Tiningnan ni Ming ang pintuan at biglang sinabi na paano kung hindi sila dumaan sa harap nila. Nagulat si Yunfeng at sinabing imposible yun dahil iisa lamang ang daan. Kinuha ni Ming ang kanyang trident at malakas na hinampas ang lupa at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at ang daan ay nabasag at nagkaroon ng butas at sa ilalim nito ay ang walang hanggang kawalan na itim na itim. Nagulat si Yunfeng at nagtanong kung ano ang gagawin ni Ming. Sumagot si Ming na mula pa nang pumasok sila sa Death Road ay pinag-iisipan na niya kung ano talaga ang daang ito. Nang tanungin ni Yunfeng kung ano ito ay itinuro ni Ming ang paligid at sinabing ang apat na panig ay pawang kawalan at ang kawalang ito ay walang konsepto ng oras at espasyo at kung mahulog sila rito ay mananatili sila roon magpakailanman na walang buhay at walang pag-iisip at unti-unting titigil ang kanilang pag-iisip at sa huli ay magiging kawalan din sila. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Yunfeng at sinabing naunawaan na niya at ang ibig sabihin ni Ming ay ang lugar na ito ay hindi dapat magkaroon ng daang ito. Tumango si Ming at sinabing sa kanyang palagay ang daang ito ay hindi isang tunay na daan kundi isang space channel, dahil tanging ang space channel lamang ang dumadaan sa kawalan at pagkasabi nito ay hinayla niya si Yunfeng at sinimulang maglakad ng may pattern na pasulong at paatras, kung minsan ay 3 hakbang at kung minsan ay 5 hakbang at kung minsan ay umaabot ng mahigit 100 hakbang. Isang kakaibang bagay ang nangyari at nang umatras si Ming ng 3 hakbang ay ang kanyang katawan ay umabante at nang umabante ng 5 hakbang ay hindi siya gumagalaw. Ilang beses nilang sinubukan ito at lalo silang bumilis at naging dalawang liwanag na patuloy na gumagalaw pabalik-balik. Biglang umatras sila ng ilang daang hakbang at pagkatapos ay umabante ng 1 hakbang ay bigla silang lumitaw sa loob ng pintuan at nasa loob ng puting liwanag. Bahagyang itinaas ng dalawang mabangis na hayop ang kanilang mga talukap at tila nagulat silang nakalampas ang dalawa sa pagsubok na ito.
Sa loob ng puting liwanag ay ang kanilang mga katawan ay patuloy na bumabagsak at pagkatapos ay lumulutang at pagkatapos ay tumataas at ito ay patuloy na nagbabago. Hindi nila alam kung ilang ulit itong nangyari bago tuluyang bumigat ang kanilang mga paa at tumapak sa lupa. Nawala ang puting liwanag at nakita nilang ang lupa ay walang hanggan ang lawak at ang lupang ito ay iba sa alinmang malaking mundo at ito ay gawa sa pinakamaliit na bagay na nasa pagitan ng materya at enerhiya at mukha itong mga kristal na patuloy na nagtitipon at naghihiwalay. Kaya isang kamanghamanghang tanawin ang nangyari at isang bundok ay biglang nabuo at biglang naglaho at may mga ilog na parang kristal na lumitaw ngunit hindi rin nagtagal. Sa itaas ng langit ay makikita ang hindi mabilang na malalaking alimpuyo at ang mga ito ay tila hindi gaanong malayo, ngunit nang tiningnan nilang mabuti ay natuklasan nilang ang mga ito ay napakalayo at tila nasa likod ng hindi mabilang na malalaking mundo at hindi maabot. Biglang may dumating na hangin at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay naglaho at sila ay naging isang puting liwanag na sumugod sa isang alimpuyo at ang alimpuyong iyon ay lalong lumaki at ang bilis ng pag-ikot nito ay bumilis. Dahil wala ng lupa ay patuloy silang bumagsak at hindi nila alam kung gaano katagal ang lumipas bago sila pumasok sa isang kuweba na parang kristal. Namangha na sinabi ni Ming na ang lugar na ito ay pabago-bago at kanina lamang ay nasa lupa sila at sa sumunod na sandali ay nasa ilalim na sila ng lupa. Sumagot si Yunfeng na ito mismo ang Creation Grounds at sinasabing ang lahat ng bagay sa tatlong mundo ay nagmula sa Creation Grounds at hindi alam kung ito ay totoo o hindi. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi ng isang divine light ang biglang pumuno sa buong espasyo at nang tamaan sila ng liwanag na ito ay nakaramdam sila ng labis na kaginhawaan at naramdaman nilang ang kanilang katawan at kaluluwa ay sumasailalim sa malaking pagbabago at pag-angat. Sumigaw si Yunfeng na ito ay creation light at kailangan nilang umupo at sumipsip nito at agad silang naupo. Ang liwanag na ito ay hindi alam kung saan nanggaling at tumagal ng 15 minuto bago naglaho. Ngunit sapat na yun at sa loob ng 15 minuto ay naramdaman ni Ming at Yunfeng na ang kanilang katawan ay sumailalim sa malaking pagbabago at bagaman hindi gaanong tumaas ang kanilang lakas ay ang pinakamalalim na bagay sa kanila ay tumaas. Kinuha ni Ming ang mapa at malungkot na ngumiti at sinabing ano ang saysay ng mapa na ibinigay ng kanilang master gayong ang anyo ng lugar na ito ay patuloy na nagbabago sa iba't ibang oras at lugar at ang lahat ay gumagalaw, kaya paano nila mahahanap ang creation artifact? Tiningnan din ni Yunfeng ang kanyang mapa at walang magawang sinabi na mas mabuting kabisaduhin muna nila ang mapa at baka sa isang lugar at sa isang sandali ay makita nila ang anyo ng lupa na nasa mapa. Sinabi ni Ming na napakaliit ng pagkakataon at hindi na siya umaasa at sinabi niya kay Yunfeng na hanapin na lamang nila kung saan may creation light o creation sound at kumuha ng ilang pakinabang at pagkatapos ay umalis na. Naisip din ni Yunfeng na ang makapasok ng buhay ay sapat na at bakit pa sila hihiling ng higit pa. Kaya masaya siyang sumama kay Ming upang ipagpatuloy ang kanilang paggalugad. Hindi sila nagtagal sa lupa at muli na namang nagbago ang lahat at hindi nila alam kung paano sila napunta sa lupa at nakita nilang ang isa sa mga alimpuyo ay lumiit at naging isang tuldok at naglabas ng isang kakaibang liwanag na tumama sa lupa. Nagmadali silang tumakbo at lumitaw sa lugar kung saan tumama ang kakaibang liwanag at ang lugar na tinamaan ng liwanag ay napakaliit na kasinlaki lamang ng isang kama at agad silang naupo at nagsanay. Tulad ng creation light ay ang creation sound ay hindi rin nagtagal at naglaho pagkalipas ng 15 minuto at ang puntong yun sa langit ay biglang naglaho at hindi na alam kung saan napunta at hindi nila matukoy kung ang puntong yun ay isang mundong naglaho o isang mundong isinilang. Sa ganitong paraan ay patuloy silang naglakad ng walang patutunguhan at kung minsan ay nakakatagpo sila ng creation sound at creation light at agad silang sumisipsip at nagsasanay. Hindi na nila alam kung gaano katagal ang lumipas at ang tanging natatandaan ni Ming ay siya ay sumipsip ng 36 na beses ng creation light at 15 beses ng creation sound at ang karanasang ito ay nagdala sa kanyang katawan at kaluluwa sa pinakaperpektong kalagayan na hindi na mailalarawan bilang perpekto. Isang araw ay biglang lumitaw sa ulo ni Ming ang isang dakilang banal na anyo na pinakamataas at pinakadakila at may kamanghamanghang anyo at isang enerhiya ng kaluluwa ang pumailan lang sa langit at tumago sa lupa at ang ganitong lakas ay umakit ng maraming creation light sa paligid na sunod-sunod na lumipad at pumasok sa katawan ni Ming. Tuwang-tuwa at nagulat si Yunfeng at sinabing si Ming ay malapit ng maging supreme physique. Daan-daang creation light ang pumasok sa katawan ni Ming at ang kanyang divine form ay lumabas sa kanyang katawan at tumingala sa langit at sumigaw ng malakas.
Mula sa kawalan ay biglang may dumating na kulog at mula sa kulog na yun ay lumabas ang bilyong kidlat na sunod-sunod na bumagsak kay Ming. Si Yunfeng ay mabilis na tumakbo palayo at ang kanyang mukha ay puno ng inggit at tahimik niyang sinabing ito ay Creation Thunder at World Creation Lightning na mas mataas kaysa sa Creation Light at Creation Sound at mas bihira. Ang mga kidlat ay sunod-sunod na tumama sa Divine Form at pumasok sa katawan at ang Divine Form ni Ming ay patuloy na lumakas at ang kanyang Infinite Eternal Divine Sea ay tuluyang umalis sa kanyang isipan at naging isang malawak na karagatan na lumitaw sa himpapawid. Ang Trident ay biglang lumipad at tinanggap ang paglilinis ng mga kidlat at gayon din ang Blood Mansion, Blood God at Heaven Turning Sword Seal na sunod-sunod na tinamaan ng kidlat at nagsimulang magbago at mag-evolve. Ang pinaka-espesyal ay ang hindi mabilang na kidlat at kulog na pumasok sa Divine Sea at sa loob ng dagat ay biglang nagkaroon ng mga nilalang at nagsimulang magsilang ng buhay at sunod-sunod na isda at hipon ang isinilang na masigla at napakasaya at mula sa Divine Sea ay biglang lumitaw ang mga isla at bundok at maging isang kontinente. Nanlaki ang mga mata ni Yunfeng at sinabing ito ay paglikha ng mundo at naunawaan niyang ang World Creation Lightning ay nagdulot ng pagbabago sa Divine Sea ni Ming at nagkaroon ito ng kakayahang lumikha ng mundo. Ang mga kulog ay lalong dumami at ang mga kidlat ay lalong lumakas at hindi na alam kung gaano katagal ang lumipas bago bumalik ang Divine Sea sa katawan at ang tanging natira na lamang sa labas ay ang Trident na patuloy na sumisipsip ng kidlat at kulog. Makalipas ang isang napakahabang panahon ay sa wakas ay lumubog din ang Trident sa Divine Sea at ito ay bumagsak sa gitna ng isang kontinente sa Divine Sea. Pagbagsak ng banal na sandatang ito ay agad itong nagkaroon ng mga ugat na patuloy na pumasok ng malalim sa lupa at kumonekta sa Divine Sea at sumipsip ng sustansya mula rito at ang labas ng Trident ay unti-unting binalot ng kristal at sa huli ay naging isang napakalaking bato na mula sa malayo ay parang isang itlog na naglalabas ng walang hanggang divine light. Sa sandaling yun ay biglang binuksan ni Ming ang kanyang mga mata at tahimik na nagtanong sa kanyang sarili at hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang kanyang iniisip at agad na tumalon. Ang mga kidlat ay biglang naglaho at ang langit at lupa ay muling naging tahimik. Mula sa malayo ay mabilis na tumakbo si Yunfeng at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Ming. Noong una ay nauunawaan pa ni Yunfeng na si Ming ay pumapasok sa pinakamalakas na Supreme Physique at labis siyang natuwa para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay hindi na niya maintindihan, dahil ang Blood Mansion, Blood God, Trident at Divine Sea ay sunod-sunod na lumabas upang makisali at lalo na ang Trident na tinamaan ng kidlat ng hindi mabilang na taon ay talagang hindi niya maunawaan. Ngumiti si Ming at sinabing hindi rin niya alam kung ano ang nangyari at ang lahat ay likas na reaksyon lamang, ngunit pakiramdam niya ay iba na ang Trident. Sinabi ni Yunfeng na si Ming ay talagang nakakuha ng lahat ng pakinabang at kawawa naman siya na naghintay ng hindi mabilang na taon nang walang kahit isang butil ng kidlat. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay bigla siyang natigilan at itinuro ang unahan at sinabing tumingin si Ming. Lumingon si Ming at nagulat dahil ang anyo ng lupa ay kamukhang kamukha ng nasa mapa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at sinabi niyang kailangan nilang magmadali upang hanapin ang Primordial Chaos Firmament Cover. Buong lakas na tumakbo ang dalawa at maya-maya ay nakita nila ang isang bundok na siyang lugar na minarkahan sa mapa kung saan naroon ang Creation Artifact. Pagdating nila sa paanan ng bundok ay ang lupa sa kanilang likuran ay nagbago na muli at hindi na katulad ng dati. Umakyat sila sa tuktok ng bundok at nakita nila sa itaas ang isang napakalaking lawa at ang lawag ito ay puno ng Creation Divine Liquid at sa gitna ng Creation Divine Liquid ay may isang napakalaking bula at sa loob ng bula ay may isang gintong liwanag na dahan-daang lumalangoy. Nagkatinginan sina Ming at Yunfeng at walang sabi-sabing tumalon sa loob at sa isang iglap ay isang napakaginhawang pakiramdam ang kumalat sa kanilang buong katawan at si Yunfeng ay nagsimulang umungol. Sinabi ni Ming na hindi na ito dapat magreklamo dahil ang Creation Divine Liquid ay hindi mas mababa kaysa sa Creation Divine Thunder. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay ang Creation Divine Liquid ay biglang pumasok sa balat ni Ming sa bilis na nakikita ng mata at kasabay nito ay ang kontinente sa Infinite Eternal Divine Sea ay unti-unting nagkaroon ng isang lawa sa ilalim ng itlog at mula rito ay nagsimulang lumabas ang Creation Divine Liquid. Sa loob ng isang oras ay tuluyang naglaho ang isang lawag puno ng banal na likido at si Yunfeng ay parang nakakita ng multo at tiningnan si Ming at nagtanong kung ano ang nangyari. Nahihiyang sinabi ni Ming na hindi niya rin alam at ang lahat ay pumasok sa Divine Sea at sinabi niya kay Yunfeng na sa hinaharap ay maaari itong maligo sa kanyang Divine Sea.
Ang mga martial saint ay maaaring bumuo ng cave heaven, ngunit ang divine sea ni Ming ay mas malaki at mas totoo kaysa sa cave heaven at maaari itong tawaging maliit na mundo at lalo na pagkatapos nitong dumanas sa paglilinis ng creation divine thunder at world creation lightning ay lalo itong naging pambihira. Sinabi ni Yun Feng na pag-usapan na lamang nila ito paglabas at unahin muna nilang kunin ang artifact at pagkasabi nito ay hinawakan niya ang bula. Pagdikit ng kanyang kamay sa bula ay bigla itong pumutok at ang gintong liwanag sa loob ay pumailan lang sa langit. Nagmadali si Ming at hinawakan ito at kakaiba ang gintong liwanag ay agad na naging isang bowl ang metal na walang liwanag at puno ng mahiwagang nakaukit na simbolo at formation na hindi maunawaan ni Ming. Masayang sinabi ni Ming na nakuha na nila ito at sinabi kay Yun Feng na umalis na sila. Ngunit sa sandaling yun ay may sumigaw mula sa malayo na ibalik nila ang artifact kung hindi ay dudurugin sila. Mula sa malayo ay nakita ni Ming ang isang grupo ng mga tao na buong lakas na tumatakbo patungo sa kanila at siya at si Yun Feng ay malamig na ngumiti at sabay na ginamit ang transmission talisman. Isang kislap ng liwanag at agad silang naglaho at pagkatapos ng isang kakaibang karanasan ay lumitaw silang dalawa sa loob ng malaking bulwagan ng Legendary Academy. Sa sandaling yun ay ang bulwagan ay puno ng mga tao at ang bawat isa sa kanila ay may nakatatakot na aura. Tumingala si Ming at nakita niya ang mga pamilyar na mukha tulad ng Heavenly Emperor, Earthly Emperor, Human Emperor, Five Elements Emperor, Han Jiuyin, Di Xiong at Tang Yuexian at mas marami pa ang hindi niya kilala ngunit ang kanilang tindig ay hindi mas mababa kaysa sa tatlong emperador. Hindi mabilang na mga tingin ang bumagsak kina Ming at Yun Feng at ang pressure na yun ay halos sumakal sa kanilang dalawa. Nagtanong si Tang Yuexian kung sila ay nagtagumpay at ang kanyang ekspresyon ay may bahagyang pagkabalisa. Nagkatinginan sina Ming at Yun Feng at sa Creation Grounds ay hindi mabilang na taon ang kanilang ginugol ngunit 9 na araw lamang ang lumipas doon at kinuha ni Ming ang Primordial Chaos Firmament Cover mula sa kanyang damit at sinabing sila ni Yun Feng ay hindi nagpahiya at matapos ang 9 na kamatayan at isang buhay ay sa wakas ay nakuha nila ang Creation Artifact. Bago pa makapagsalita si Tang Yuexian ay isang kamay ang lumabas mula sa kawalan at direktang kinuha ang Primordial Chaos Firmament Cover at nakita ni Ming na ang kumuha nito ay si Han Jiuyin na nakangiti at sinabing siya ay hindi na magpapanggap pa at pagkasabi nito ay tumalon siya at naglaho at ang ibang mga tao ay agad ding naglaho at tanging sina Tang Yuexian at Shang Wuliang lamang ang natira. Labis na nagtaka sina Ming at Yun Feng at naisip kung si Han Jiuyin nga ba ang magiging main god. Kinumpirma ito ni Shang Wuliang at sinabing tulad ng iniisip ni Ming ay si Han Jiuyin ang magpapadalisay ng Primordial Chaos Firmament Cover at pagkatapos ay papasok sa ikatlong antas ng Martial God. Nagtanong si Ming kung pagkatapos nito ay gagamitin ba ni Han Jiuyin ang Primordial Chaos Firmament Cover upang protektahan ang iba't ibang sibilisasyon ng tao at ito ang kanyang hinala. Sumagot si Shang Wuliang na ganoon nga at ang Confucian, Buddhist, Taoist, Three Emperors World, Tianyuan Continent at ang nasasakupan ng Star Cloud Sect ay pawang mapoprotektahan ng Primordial Chaos Firmament Cover. Nagtanong si Yun Feng sa kanyang amang sasumpaan kung ang isang malakas na nilalang sa antas ng main god ay hindi ba dapat pumasok sa mas mataas na dimensyon ng Heavenly Realm at kung maaari ba itong manatili ng matagal sa mundo ng tao. Sumagot si Shang Wuliang na ganoon nga at pagkatapos iwanan ng Primordial Chaos Firmament Cover ay babalik si Han Jiuyin sa Heavenly Realm at bagaman siya ay nasa Heavenly Realm na ay magagamit pa rin ang Primordial Chaos Firmament Cover. Tumango si Ming at lubos nang naunawaan ang lahat at sinabing tiyak na matatapos na ang Star Cloud Sect. Sinabi ni Tang Yuexian na si Ming ay papasok sa Undying Academy sa araw na ito at pagkatapos ay magsasanay ng ilang panahon. Alam ni Ming na ito ay isang uri ng proteksyon, dahil sila ay gumawa ng malaking ambag para sa sangkatauhan at marami ang naiinggit sa kanila. Kaya mas mabuting huwag muna silang magpakita at noong lumabas silang dalawa ay walang nangyaring gulo, na nagpapahiwatig na ang Three Emperors World at si Tang Yuexian ay nagkasundo na sa ibang puwersa at kinikilala ang ambag ni Ming at Yun Feng. Sinabi rin ni Shang Wuliang na pagkatapos mag-report ni Ming sa Undying Academy ay sasama ito sa kanya pabalik sa Human Imperial Palace. Tumango si Ming at isinama siya ni Yun Feng sa Undying Academy at matapos ang mabilis na pag-report ay hindi man lamang nila nakita si Qing Lian at ang iba pa at agad na sumama sa Human Emperor upang umalis. Iniwan ni Shang Wuliang si Ming sa Human Imperial Palace at mabilis na umalis at alam ni Ming na sa mga susunod na araw ay maraming malalaking bagay ang mangyayari at tiyak na napakaabala ng Human Emperor,
kaya hindi na siya nagtanong at masunuri na nanatili upang patatagin ang kanyang kakayahan. Sa creation grounds ay pumasok siya sa supreme physique at ang kanyang potensyal ay lalong tumaas, kaya nagpasya siyang manatili at ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Dahil sa supreme physique ay tumaas ang kanyang potensyal, kaya una niyang sinanay ang Heaven and Earth Great Potential at noong una ay umabot siya sa ika-24 na antas nito at ngayon ay sa isang banayad na pag-andar ay bigla itong naging napakadali at sa isang araw ay mabilis itong umangat at sa isang iglap ay nalampasan ang ika-25 antas at pagkatapos ay ang ika-26 at ika-27 at sa loob lamang ng kalahating araw ay madali niyang naabot ang ika-36 na antas na siyang sukdulan ng Heaven and Earth Great Potential. Halos hindi makapaniwala si Ming at naisip kung ang Supreme Physique ay talagang ganito kapambihira at upang patunayan ang kanyang hinala ay ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng Great Eternal Indestructible Art sa ika-7, ika-8 at ika-9 na antas at ito ay parang tubig na dumadaloy sa isang kanal at madali niya itong nalampasan at muli ay kalahating araw lamang ang kanyang ginugol. Ang kumpletong Great Eternal Indestructible Art ay may kabuuang 72 antas at itinuro na sa kanya ng Heavenly Punishment Emperor ang buong sining. Ngunit hindi na siya naglakas loob na magpatuloy pa sa pagsasanay dahil pakiramdam niya ay may hindi tama. Kinabukasan ay sinimulan naman niyang sanayin ang Infinite Divine Art. Sa creation grounds ay ang Infinite Eternal Divine Sea ay dumana sa paglilinis ng Creation Divine Thunder at World Creation Lightning at naniniwala siyang ang Divine Sea ay sumailalim na sa pagbabago at nais niyang gamitin ang pagsasanay upang patunayan ito. Marahil ay dahil sa pag-abot ng Heaven and Earth Great Potential sa sukdulan nito ay ang Infinite Divine Art ay patuloy na mabilis na umangat at sa unang araw ay nalampasan niya ang ika-2 antas at sa ika-2 araw ay ang ika-3 antas at sa ika-4 na araw ay ang ika-4 na antas at sa bawat pag-angat ng isang antas ay ang lakas na nasa Infinite Eternal Divine Sea ay biglang tumataas ng mahigit 10 ulit. Pagkatapos ng ika-4 na antas ay hindi na nakapagpatuloy si Ming sa kanyang pagsasanay dahil pakiramdam niya ay hindi nakakayanin ng kanyang pisikal na katawan ang ika-5 antas ng Infinite Divine Sea at kung nais niyang magpatuloy ay kailangan niyang makapasok sa ika-2 antas ng Martial God. Napagtanto ni Ming na totoo nga ito at ang talento ng Supreme Physique ay nagdala sa kanya sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Biglang nakaramdam si Ming ng kakaibang pagkailang sa kanyang katawan, isang pakiramdam na may bagay na hindi na nababagay sa kanya at halos hindi sinasadya ay hinugot niya ang Ruyi robe mula sa kanyang katawan. Ang damit na matagal nang naging bahagi ng kanyang pagkatao ay kusang humiwalay at marahang nalaglag sa kanyang kandungan at ang dating nagliliwanag na banal na tela ay tila nangulubot at nawalan ng sigla. Nakatitig lamang si Ming dito habang unti-unting nauunawaan na ang kanyang katawan na ngayon ay isa ng ganap na Supreme Physique ay hindi na ito kailangan at ang kasamang hindi siya iniwan sa pinakamadidilim na laban ay hindi na kayang makipagsabayan. Mula sa loob ng damit ay lumabas si Beiming na diwa ng artifact na naglingkod sa kanya ng walang pag-aalinlangan sa napakaraming taon. Walang galit o hinanakit sa kanyang tinig nang simple niyang sabihin na hindi na siya kailangan ni Ming isang marahang pagtanggap gaya ng isang matapat na kaibigang alam na darating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Namula ang mata ni Ming dahil nakipaglaban na siya sa mga immortal sa makalangit na pagsubok at sa galit ng mga Diyos, ngunit ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong bigat. Hinawakan niya ang damit ng may pag-iingat at bawat tupi ay tila alaala ng bawat labang kanilang pinagdaanan. Ang damit na ito ay hindi lamang isang kagamitan, ito ang kanyang naging pangalawang balat at tahimik na tagapagtanggol sa dilim ng mundo. Nangako siya kay Beiming na hahanapan niya ito ng isang karapat-dapat na master na mangangailangan nito tulad ng ginawa niya noon. 2 salita lamang ang isinagot ni Beiming, "Maraming salamat," at ito ay naglaho sa paningin ni Ming. Ngunit sa 2 salitang yun ay nadama ni Ming ang lahat, ang pasasalamat sa mga taon na magkasama sila, ang pagtanggap sa kanyang kapalaran at ang tahimik na lungkot ng isang matandang kasamang alam na hindi na siya makakasabay sa paglalakbay. Ang damit na naging bahagi ng kanyang katawan sa mahabang panahon ay isa na lamang damit ngayon. Matagal na nakaupo si Ming matapos mawala ang tinig ni Beiming at ang lugar kung saan dating nakabalot ang Ruyi robe ay malamig sa kanyang balat gaya ng pagkawala ng init ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Maingat niyang itinupi ang damit, hindi tulad ng isang taong nagtatapon ng sirang kagamitan kundi tulad ng isang tao na nagpapaalam sa isang kayamanang narating na ang dulo ng kanyang landas. Hahanapan niya ito ng bagong master. Iyon ang kanyang sumpa at hanggang sa araw na ito ay mananatili ito sa kanyang piling dahil hindi lamang siya isang artifact.
Siya si Bame Ing at siya ay naging kanyang kaibigan.